araw mga manoy, mga manay. Nandito na po ang maestrong Bicolanong Kalikotero. Sir Manny po at your service. Paano ba mag-resolder and solder ng components sa PCB? So ano bang mga materials na kailangan natin? Una, syempre kailangan natin ng soldering lead. Pangalawa, kailangan natin ng desoldering tool or desoldering pump. Kailangan natin ng soldering iron. Kailangan natin ng soldering stand. And bago magsimula, kailangan muna nating i-preheat ang ating soldering iron. So, para maganda ang pag-solder. So, dapat mainit ang soldering iron. So, bago magsimula, mayroon tayong tinatawag na tinning technique. So, paano ba ginagawa ang tinning technique? Ang tinning technique ay kailangan malinis dapat ang soldering tip. Ang tinning technique, lalagay tayo ng konting lead sa tip. Then, itusok natin dito sa spot. So, steel wall. Tusok natin siya. So, dapat maging malinis ang soldering tip. Okay? So, dapat malinis ang soldering tip. So, dapat didikit ang soldering lead. So, yan ang tinning technique. Sunod, paano ba ang pag-resolder? Paano ba ang pag-desolder? So, first, etong pump, ikakat natin siya. Then, kung ano yung tatanggalan natin, example, etong terminal na to, aalisin natin ang solder, iinitin muna natin ang terminal. Dapat matunaw ang lead. So for example, ganito, hindi siya natutunaw, mag-add tayo ng konting lead. So natunaw na siya, then pump. So dapat malinis. Again, ulitin natin sa susunod. Initin natin ang terminal. So natunaw na siya. Then, pump. So, paano naman ang pag-resolder? Pag sinabing resolder, maglalagay tayo ng lead. So, in resolder, initin muna natin ang terminal, then, apply tayo ng minimal lead lang. So, hintayin natin siya mag-flat, dapat naka-cone shape, then up. Initin ang terminal, apply ng konting lead lang, and up. Same sa pangatlo. Then up, and pangapat. So, ito ang ating soldering output. So, yan na ang nasolder natin. So, dito may mga tinanggalan na ako ng solder. So, bakit? Saan ba ina-apply ang resolder? So, ina-apply ang resolder kapag may nakita na tayong mga cold solder. So, ito kanina, sa IC, mga cold solder na siya. Paano natin malalaman ang cold solder? Ang cold solder, for example, dito sa mga terminal na to, makikita niyo siya, hindi na siya makintab. So, medyo maitim na. I-compare natin dito sa bagong solder. So, dapat shiny. So, for example, dito sa capacitor, i-resolder natin siya. So, first, iinitin natin ang terminal. Itong isa muna ang tanggalan natin. Then, pump. So, makita niyo siya, wala ng lead. So, pag resolder, initin ang terminal, then apply minimal lead. Lagyan pa ito ng konti. Then, up. So, tingnan nyo ang pagkakaiba ng dalawa.
So ito, shiny. Ito sa kabila, medyo maitim na. So kabila naman. So inisa-isa ko ang pagtanggal kasi pag sinabay natin tanggalin yan, maaalis sa board ang capacitor. Okay. Then up. Huwag mong gagalaw-galawin ang tip. Kasi pag ginalaw-galaw natin ang tip, magiging hilaw ang solder natin. So ito naman sa kabila. Kalimutan natin i-cut. Okay. Then solder. Hintay lang, then up. Cut. Then pump. So natanggalan na siya. Initin ng terminal. And then apply minimal lead. So hintayin mag-clock. Huwag gagalaw-galawin. Then up. So eto, may sample na kanina dito, maliliit na IC. So try natin i-zoom. Ay, nag-blurred. Okay, so ayan, naka-zoom in siya. So sa pag-solder dito sa IC, dapat kunting init lang ang gagawin natin. So, lead, up, initin ng konti, then up, initin, up. Bila, the same procedure, then up. So, minimal na init lang ang i-apply. So, huwag masyadong initin kasi masisira ang IC. Kabilang side naman, up. So, hanggang maubos niyong masadar. So, ito kasi medyo maselan ang IC natin. Okay. So, next natin is itong potentiometer or volume control. So, same procedure. Then, up. Dapat maganda ang pagkasadar nyo. Kasi pag hilaw ang solder, iba ang function niya. Nag-iiba-iba or tinatawag na intermittent. Sinabing intermittent, pabago-bago ang signal. So yan. So nasolder natin siya. So maraming flux ang lumabas. Okay. So sunod natin is itong regulator IC. So ito ang terminal ng dalawang regulator IC. Meron siyang tatlong paa. So tanggalan muna natin ng dalawa paa. Dalawang solder. So ito. So hindi siya natutunaw. So ang technique, dagdag tayo ng konting lead. Then konting lead din sa kabila. So, ang purpose natin dito is mag-resolder lang. Hindi tatanggalin ang components. Kung tatanggalin nyo, lahat ng tatlong to, ipopump nyo siya para makuha nyo yung components. So, ang purpose lang natin dito is to resolder. So, tanggalin natin itong dalawa. Then, second. So, ang purpose nito, para hindi matanggal yung IC. Kasi ang gagawin lang natin is mag-resolder. Ibig sabihin ng resolder, papalitan natin ng bagong solder. Kasi karamihan nito ay cold solder na. So kung i-compare nyo yung bagong solder at luma. So dito shiny, so dito hindi na. So lagyan natin ng konting lead. Then then pilitin ng terminal, apply minimal lead. Okay.
So dapat ang tip ng soldering iron hindi gumagalaw ng ganyan. So di pwede ang pasmado. So next, eto naman na kabilang IC, regulator IC niya. Pump. So sa pagtanggal, kung nagmamadali ka, pwede mong lagyan siya ng parehas. Then pump. So sabayan siyang mawawala. Ito Then na sa mga konektor. preheat, then Kaya up. punong tanakaling mga konektor ta. Preheat the terminal, then up. So ito, Tipon, palitin na din natin. idagta na siya sa support eyes, di sa plastic para di malabag. Suputon ta siya, para di malabag. Okay. So, next natin itong strip tie terminal. para di mali sa So plastic. ito, kung makikita natin ang terminal, ang blurred. Kung makikita natin yung tatlong terminals, madumi na siya. So ang iba, ang ginagawa, pag resolder, dinadagdagan lang nila ng lead. Initin nila, then dadagdagan ng lead. So pwede rin mangyari yon. Pwede rin yon. Kaya lang, mas maganda na palitan natin yung dating lead. Kasi kung minsan, ang nangyayari, nahalo yung luma sa bago, kung minsan sa ilalim, hindi dumidikit. So, akala natin dikit na siya, pero sa ilalim pala, hindi siya dumidikit. Kadalasan nangyari yun. So, ang mas maganda, palitan natin. Then, pump. So, sunod. So, lagyan natin ng konti. Then, ito naman na sunod. Pump. Then, pump. So, yan. Malinis na ang terminals. So, kung gusto nyong tanggalin sa kabila, pwede natin siyang tanggalin. So yan, aalis natin yung terminals. So isolder natin. So first, ang gagawin is preheat the terminal, then apply minimal lead. Hintayin mag-clock, then up. Pangalawa, same, then apply minimal lead. So, hintayin mag-clot, then up. So, kunti pa, and up. So, ang sabi ng iba, pag cone type na daw, okay na siya. So, hindi lahat ng cone type okay. So, dapat cone type siya na shiny. So, ang iba naman, cone type, pero hilaw yung pagkasadar. So, paano natin malalaman yung hilaw? Kung minsan, makikita nyo yung physical appearance, may konting mga bitak-bitak. So, dapat plain siya na shiny. So, dito, almost okay pa naman yung solder. Nag-solder lang tayo sa IC, potentiometer, terminal, and capacitor. So, eto, dito may sample akong tinanggalan ng solder ang terminal. So for example, itong component na to, aalisin natin siya. So dapat walang nakadikit. So itong component nito is capacitor. So maaari mo siyang tanggalin. Okay? So ito na yung terminal niya. Kung papalitan mo, for example, sira yung capacitor na to. Pero kung hindi naman, resolder lang. So kung sira, aalisin mo siya, then papalitan ng bago. Okay, so ibalik natin yung capacitor na to. So dito sa capacitor na to, non-polar siya. Kahit mabaliktad, okay lang. Hindi katulad nitong capacitor na to, polarized. Ito ang negative side niya, ito ang positive.
So ito yung terminal. Yung terminal ng non-polar capacitor natin, isolder natin siya. Kabila muna. Okay, so medyo umangat. So i-press natin siya. Okay. Then, kabila. So, yan ang process ng pag-solder and resolder. So, pagkatapos natin mag-solder and resolder, ano na ang susunod na step na gagawin natin? So, kung bago tayo nag-solder, nag-apply tayo ng tinning technique. So, before na tayo magtapos, kailangan din natin i-apply ulit ang tinning technique. Kailangan ulit natin linisan ang pit ng soldering iron. Ano ang purpose? Para sa susunod na gamit natin, malinis. Sa tinning technique, kailangan mo lang mag-apply ng minimal lead. Then, yan natin dito sa steel wall. So yan. So malinis ang tip natin. Then, tapos nyan, aalisin mo na sa plug yung soldering iron. So, palalamigin mo na siya. So, yun ang process ng ating soldering, desoldering. Thanks for watching Sir Money TV, channel 143. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.